Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome sa isang episode ng Moto Features at ang ibibida natin ngayon sa video na to, walang iba kundi si Skygo 125. Gaano ba ito kasulit at kaganda? Alamin natin yan sa video na to. Welcome to Haji Moto Vlog. Let's go! Hello mga idol, welcome na naman sa Moto Features at syempre dito na tayo sa Skygo sa Tapos Zambales. Check natin to si Skygo Hero 125. Okay? So, unang looks pa lang at itong impression pa lang, wow. Dual sports po siya, pwede siya sa off-road and on-road mga idol. So, para sa XRM ang datingan, okay? So, ito meron po siyang variant na pula at saka black, tapos dilaw at black. Sa unahan ay gumagamit po siya ng halogen bulb para sa kanyang headlight. Tapos ito yung parang windshield niya mga idol. Malapad po siya, pang sporty ang datingan. Dito yung mga number, di ba? Dito nilalagay. So yun. Tapos ito naman, meron po siyang ordinary bulb para sa kanyang signal lights. System niya is flexible po siya. Just in case na matumbang hindi po siya basta-basta mababali. Dito naman sa kanyang fender is makunat po yung ginamit niya rito na plastic. So, kung off-road, hindi po siya basta-basta lumulutong at nababasag. Okay? So, telescopic fork po na mahaba ang gamit niya rito. Kasi for clearance purposes po siya mga idol para sa mga lubak-lubak. Kaya ganito siya kahaba. At ganito rin yung clearance niya. Okay? So, telescopic fork. Then, disc brake po ang kanyang gamit sa braking system, yung 2-pot caliper. Tapos, rim set po ang gamit nito na may sukat na gulong na 2.50 by 17. Tapos, makikita natin na alligator type yung kanyang spike dito sa gulong niya. So, tube type po siya mga idol. So, sa likuran naman na mga idol, no, pointed tail light po ang disenyo na rito. For sporty look design. Tapos, parang may mga carbon body dito, no? Then, dito sa kanyang bandang taillight, so makikita natin yung design niya na may pa-arrow. Ayan, parang arrow, no? Arrow. Ayan. So, mayroon siyang parang pa-arrow. Tapos, ang gamit nito is ordinary bulb. Then, peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. So, hindi po siya naka-stem. Nasa isang position lang po siya, mga idol. Tapos, dito naman yung kanyang reflector, dagdag safety sa daan. Then, ito yung kanyang fender. Gumagamit po siya ng dual shock absorber para sa kanyang suspension sa likuran. Tapos drum brake po para sa braking system naman. Tapos sukat ng gulong niya mga idol 2.75 by 17. Alligator type din po ang spikes niya na may rim set po ang gamit niya sa likuran. Sa side profile naman mga idol makikita natin napakaganda, solid, very sleepy, compact ang design niya mga idol, no? Para sa singit-singit. Heavy traffic, so kaya-kaya sumigit din ito. So, dual sports nga mga idol, di ba? So, makikita natin yung decals niya dito na may malaking Hero, no? Hero Bold design. Tapos, 125cc pala siya with single cylinder, single overhead cam, 4 stroke, 2 valves. Just nandun yung kanyang logo ng Skygo. Tapos, pagdating naman sa kanyang muffler, so, may cover po siya ng metal, okay? Tapos, high temperature matte black po ang gamit niya sa paint shop dito. Okay? Tapos dito yung kanyang kickstarter na kung saan pwede mo itong padyakan just in case na humina o malabat ang baterya mo. Rider footrest, then hinder footrest. May rubber na cover. Okay? Okay. Tapos ito naman yung kanyang foot brake pedal. So sa kabilang gilid, same ng decals naman. Hero, 125 doon. Then, pillion footrest pa rin dito. At ito ang gamit niya sa kanyang hatak. Chain drive po mga idol. No? Check natin yung sukat ng sprocket niya. So, 3060 as chain drive. Tapos, doon naman sa engine, hindi ko lang alam. Tapos, may guard po siya rito for safety. No? Para sa pillion mo. Okay? Plastic po ang gamit niya rito sa kanyang guard. Then, makikita naman natin dito yung full gear shifting or shifter na kung saan meron po siyang 4 na pagpipilian na shifter. Okay? So, round po siya. So, 1, 2, 3, 4,
neutral, pwede doon, pwede naman dito. Okay, pwede ka magbawas, pwede ka magbawas doon. Okay, round po siya ang sistema niya rito sa pagpapalit ng gear. Ito naman yung kanyang side stand. So sa taas naman mga idol, pansinin muna natin itong handle guard. Yan, handle guard. Just in case na matumba-tumba ka sa mga rough road, okay, meron kang pang guards para sa iyong malapersala ng kamay. Dito naman sa kanyang panel mga idol, so simple lang, meron po siyang manual speedometer, odometer, tapos light indicator na turn lights, then neutral. Tapos ito yung kanya high and low. Tapos nandito yung gear shifting position. Okay, dito banda. Tapos dito naman yung fuel gauge. Okay? Ang kagandahan dito, meron siyang gear indicator. Sa mga hindi familiar sa tunog ng gear, mabuti ito. Tapos, ang kanyang susian ay gumagamit ng traditional ordinary key. Yes, sir. Na merong on and off and lock. Sa handlebar ay naked siya. BMX style mga idol, pero napakalaki. Ilang tangkal yan? 1, 2, 3, 4, 5. Halos 5 dangkal ko mga idol. So, supposedly, yung mga ganito, medyo 1, 2, 3, 4. 4 lang. Ito 5. So, magandang liko-liko to. Sa switches and buttons naman mga idol, kamukha siya ng, para sa akin, kamukha siya ng XRM. Kung ito ay magkakaroon ng problema, pwede mo siyang i-replace yung XRM niya. Okay? So, meron po siyang on and off ng headlight, tapos high and low, turn lights, then busina. Tapos sa kabila naman, electric starter bottom lamang. Sa controls naman mga idol, meron po siyang throttle control, brake lever sa unahan, at hand grip with choke na cable. Okay? Tapos, siyempre, andito yung foot brake niya mga idol. Check natin yung upuan niya mga idol mo. Yan. Rough siya ng cover niya, kalmog po sa traction mga idol mo. Tapos yung foam niya mga idol, makikita natin na semi-flat seat po siya mga idol mo. Tapos yung foam niya is napaka-comfortable naman mga idol. Check natin yung niya, yung compartment niya. Yan. So yung compartment niya, meron po siyang cover. And then yung compartment niya mismo is hindi siya malaki, hindi rin siya maliit, sakto lang, no? Tapos meron po siyang pa-helmet hook pa dito, no? Ayos. Tapos dito rin makikita yung kanyang fuel tank refiller na merong estimated capacity na 3.5 to 4 liters mga idol. So yun. Ayun, pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. I'm 5'4" in height. Siyempre, tingnan natin kung pasok ba ito. Sa handle niya mga idol, naka-upright position po siya. So hindi po siya masakit sa likuran. Tapos nakatingtayad po ako. So, pwede ko siyang lowered, pero nonsense kung dadaan mo siya sa mga rough road. So, stable lang dapat ganito, mga idol. Para mas mataas yung clearance. Okay? So, pagdating naman sa, maniobra, magaang naman po siya. At 58 kilo, so okay na okay po siya para sa akin. At ngayon, mga idol, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo regarding sa cash and installment nito. Okay? So, meron po siyang cash na 43,700. Then, yung kanyang down payment naman is 3,000. Then, yung monthly installment niya is nasa 2,252 na may rebate na 200 pesos. So, bagay natin, XRM ng datingan, pang on-road, off-road, mga idol. Pwede ito sa mga mabubundok, mga rough road na daan. So, okay na okay ito. Pagdating naman din sa mga rough road na daan, mga idol, napaka-convenient siya mag-steering or magliko-liko, mga idol, no? So, kasi mahaba yung kanyang handlebar. So, pang-sporty talaga din, no? Ayos. At ayun na nga ang Skygo Hero 125 para sa inyo. Sulit nga ba o hindi? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out.